Good day kayo sa video natin yan. Ay tuturuan ko kayo ng isang sikreto para sa magandang performance sa laro. So, ano nga ba yung sikreto din? Actually, simpleng-simple lang. Ito yung pagkakaroon ng maganda at malalim na tulog, quality sleep. So, ito, after ko ng Milo Iloilo Finals, sasabihin ko sa inyo na, yun nga, satisfied talaga ako sa naging performance ko. Dito sa Milo Finals, na-break ko yung current PR ko na 3 hours, 8 minutes sa full marathon. At masasabi ko na lahat lang yun ay dahil sa nag-gain ko nung training. So, sa training, paano ka ba mag-gain sa training? So, yun lang ba yung porket nagpakahirap ka sa training, lalakas ka na? So, hindi po. So, para lumakas ka at para mag-improve ka, kailangan mo ng magandang recovery. So, kailan ka nagkakaroon ng magandang recovery? So, magkakaroon ka ng magandang recovery at magkakaroon ka ng gain or mag-heal yung muscle natin during sleep. So, kailangan natin ng malalim at mahabang tulog. So, hindi natin yun mag-gain sa mga tulog na paputol-putol at maiikli. So, talagang kailangan deep sleep. Isa pang problema natin ay yung during night before the race. Gaya dito, 42K, ang suggested dito, 1 week, yung buong 1 week, dapat inaayos mo na yung tulog mo. So, tama yun. Para makapagpondo ka na ng tulog at yun nga, bali naghihil na yung body natin during dun sa marathon weeks or marathon months ng training. Kaso, ito, issue natin itong lahat. During the night before the race, hindi tayo makatulog. Maraming mga factors dyan. Yun nga, syempre excited ka or maaaring natatakot ka, kinakabahan ka na baka mamaya mahimbing naman yung tulog mo, pagising mo umaga na. So, ang tendency, pangkaraniwan nangyayari is nababalisa ka, hindi ka makatulog. So, ako naman, ang mismong problema ko po, lalong-lalo na pag dumadayo ako sa ibang lugar, ay yung namamahay po kasi ako. Talagang hindi po ako makatulog kahit nung Milo Finals dati na last year sa Cagayan de Oro. So, dumayo din ako sa ibang mga lugar, sa Subic. Yung po issue ko, hindi po talaga ako makatulog. Hindi po ako sanay na nakakatulog sa ibang bahay. So, yun, dahil doon, nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, ano nga ba yung dapat kong gawin? So, actually, pag yung ganyan hindi ka makatulog, magagawa mo na lahat. Magbilang ng tupa habang nakapikit, makinig ng soft at sweet music habang dim yung lights. So, unfortunately, hindi siya effective sa akin. So, yun, and until naisip ko na gumamit ng melatonin. Ano ba muna yung melatonin? Ang body natin is nagpo-produce siya ng hormone or tinatawag na melatonin. So, meron ding synthetic or dietary supplement na melatonin. So, ito, gaya nito, ito ay Wellspring na melatonin. Ito po yung tinetake ko ngayon. At nabili ko siya sa Shopee. Ito, lalagyan po natin ng link dyan sa baba. So, kung mag-iinteresado kayo at tingin nyo, gusto nyo i-try, dahil baka ito rin yung makatulong sa inyo, dyan po yung link natin dyan sa baba. At i-visit nyo na rin po yung page nila para sa iba pang mga produkto ni Wellspring. So, itong melatonin, 3 micrograms po ito. Mababang dosage po itong pinili ko at ginagamit ko. Ito po, tinitake at least 30 minutes bago ka matulog dahil mararamdaman mo na po yan after 30 minutes, medyo sleepy ka na, medyo bumibigat na po yung talukop ng mata mo. Talagang makakatulog ka na. Sasabihin nyo, hindi ba yung delikadong gamitin, lalong-lalo na pag race night or gabi bagong race. So, talaga pong kailangan natin mag-set ng alarm. Ako po nitong nakaraan sa Iloilo, lalong-lalo na po ako, solo ko lang po dun sa room. So, nag-set po ako talaga ng 3 alarm dun para sigurado na magigising ako. Ano ba yung pakiramdam pag nagising? Talaga pong medyo mabigat. Mabigat yung talokop ng mata mo at yun nga, parang gusto pang matulog ng body mo. Kaya kailangan po talaga na mag-set tayo ng alarm. So, ito, tinitake ko po 1 gummy lang po a day. So, hindi naman po ito advisable na kainin natin araw-araw. Ako po, tinitake ko lang to during, kunwari, nag-speed session ako ngayong umaga. Gusto ko talaga makapagpahinga ngayong gabi. Yun, magte-take po ako nito. Ito po itsura niya. In gummy form po siya. Kaya talagang masarap din kainin. Kaso, kailangan pong ingatan natin to sa mga bata dahil baka po akalain nila pagkain lang to or
candy. So, kailangan natin na itaas. So, para hindi nila maabot. Safe bang gamitin itong melatonin? So, safe naman pong gamitin. In moderation, sabi ko nga, hindi po talaga siya pwedeng gamitin na pang araw-araw. So, nakakatulong siya sa mga may insomnia, sa mga, may jet lag. Siyempre, naiiba yung time zone. At nakakatulong to para makapag-rest kang mabuti. Ito, meron din itong vitamin B6 na nakakatulong para ma-relax yung body natin at magkaroon ng magandang mood. Napansin nyo ba na minsan, pag masyado kang na-burnout sa training, nagiging irritable ka na rin. Nagiging mahintin ng ulo mo. Nangyayari po talaga yun. So, ito, makakatulong talaga siya para magkaroon tayo ng relaxing at magandang mood sa araw-araw. Ayun, kung nagustuhan nyo po yung melatonin ni Wellspring, visit nyo lang po yung store nila sa Shopee. Like and then comment po kung meron kayong pang mga additional question at sasagutin po natin yan. Muli po, maraming po salamat po sa lahat na nanonood ng video na to at God bless po sa lahat.